Pinigilan ng NHCP o ng National Historical Commission of the Philippines ang tuluyang paggiba sa makasaysayang El Hogar Filipino Building sa Binondo, Maynila. Nilabas ng komisyon ang Cease and Desist Order isang araw matapos kumalat sa social media ang larawan ng pagbaklas sa mga grills ng gusali ng isang developer. May report si Sherry Ann Torres. Sa mga larawang ito, makikita ang tinanggal na grills ng El Hogar Filipino Building sa Binondo nitong Lunes. Ito'y kahit na may utos ang Manila City Hall Building Office at National Historical Commission of the Philippines na bawal galawin ang anumang bahagi nito nang walang pahintulot mula sa NHCP. Ang mga heritage building kasi na katulad ng El Hogar ay pinoprotektahan ng batas. So pinastop namin and then we prepared the letter sa owner ngayon ng El Hogar. Nag-issue na ng cease and desist order ang NHCP. I think that was 9 a.m. nung sinerve nila. Gusto nila na ma-preserve siya at least kasi sa dami nang nawawala, di ba? Sabi namin at least ito ma-save natin. Kinumpirma ng National Commission for Culture and Arts ang naisilbing cease and desist order sa El Hogar. Base na rin sa nakuha nilang kopya nito. Maliwanag daw na paglabag sa Republic Act 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009 ang paggiba sa gusali. The NHCP is empowered to find the respondents in contempt. So, pwede silang mag-file sa RTC ng contempt case laban din sa mga respondents dito. Itinayo ang El Hogar Building sa pagitan ng taong 1911 hanggang 1914 at mula noon hanggang ngayon, nasaksihan ng gusaling ito ang iba't ibang bahagi ng ating kasaysayan na ngayon napabasa na lang natin o kaya ay napapanood. Ang El Hogar Building, isa sa magandang mukha noon na eskolta, naging garrison, naging bahagi ng komersyo, naging ospital, hanggang sa tuluyan na magdilim ang mga ilaw sa paligid nito at tuluyan ang inabandona. Noong Biyernes, isang sulat daw ang natanggap ng Manila Building Office mula sa nagpapakilalang bagong may-ari nito na humihiling na ideklarang condemned building ang El Hogar. Ipinadala na rin daw nila ang kopya ng sulat sa NHCP. Pero paglilinaw ng mga nakausap naming opisyal, hindi naman namin papayagan na na-reiterate namin na any activities must be coordinated first. In their case, gusto nilang patunayan na derelict building ito. Then, kailangan meron silang studies for that. However, isang jurisdiction lang po ang city engineer. Meron din pong jurisdiction ng NHCP, although its value naman as cultural property. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunin ang panig ng bagong may-ari ng El Hogar Building. Sa gitna nito, itutuloy raw ng Conservation Society of the Philippines ang laban para mapanatiling nakatindig ang El Hogar. Pag nawala lahat yan, mga reminders of our historical past, parang wala tayong roots, di ba? Parang saan tayo nagmula, di ba? Ano naging kasaysayan natin? Ano mapapakita natin sa mga anak natin, sa mga apo natin? Sherry Ann Torres, GMA News.